Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Kapag pinag-uusapan niya ang agimat at anting-anting ay kadalasan na ang Pilipinas ang agad nating naiisip. Marami sa ating mga ninuno ang naniniwala sa mga mutya, medalyon, agimat at anting-anting at iba pang mga sagradong bagay na sinasabing nagbibigay ng proteksyon, swerte, lakas ng loob at nagsisilbing simbolo ng pananampalataya. Hanggang sa kasalukuyan nga mga ka-horror ay may mga tao pa ring nag-iingat at nagpapahalaga sa mga ganitong bagay bilang bahagi ng kanilang kultura at tradisyon. Ngunit alam nyo ba mga ka-horror na hindi lamang ang Pilipinas ang may mga ganitong paniniwala? Sa katunayan, halos bawat bansa sa mundo ay may sarili nilang bersyon ng agimat at anting-anting. Magkakaiba man ang pangalan, anyo at pinagmulan, marami sa mga ito ay ginagamit bilang simbolo ng proteksyon, pagpapala, mabuting kapalaran at espiritual na gabay. Ang ilan ay nagmula pa sa mga sinaunang kabihasnan at patuloy na kinikilala bilang mahalagang bahagi ng kanilang kasaysayan. Sa episode nga na ito mga ka-horror ay sisimulan natin ang ating paglalakbay sa bansang Japan na kilala sa mayamang kultura at sinaunang tradisyon. Narito ang 5 kanilang pinakakilalang agimat at anting-anting. Number 5. Omamori. Ang omamori ay isa sa pinakasikat na agimat sa Japan. Isa itong maliit na supot na tela na naglalaman ng isang sagradong panalangin o banal na bagay mula sa mga templong Shinto at Buddhist. May iba't ibang uri ng omamori, depende sa layunin nito. May para sa kalusugan, ligtas na paglalakbay, tagumpay sa pag-aaral, negosyo, pag-ibig, at maging para sa ligtas na panganganak. Karaniwang isinasabit ito sa bag, pitaka, susi o sasakyan. Bilang paggalang sa tradisyon, hindi ito binubuksan dahil pinaniniwala ang nasa loob nito ang pagpapala ng templo. Number 4. Ofuda. Ang ofuda ay isa ring kilalang sagradong bagay sa Japan. Karaniwang gawa ito sa papel o manipis na kahoy na may nakasulat na pangalan ng isang dambana o banal na panalangin. Hindi tulad ng omamori na dinadala ng tao, ang ofuda ay inilalagay sa loob ng bahay, tindahan o opisina. Ayon sa tradisyon, nagsisilbi itong simbolo ng pagpapala at proteksyon para sa tahanan at pamilya. Maraming pamilyang Hapones ang naglalagay nito sa isang malinis at mataas na bahagi ng kanilang bahay bilang paggalang sa kanilang paniniwala. Number 3. Magatama. Ang magatama ay isa sa pinakamatandang alahas sa kasaysayan ng Japan. Madali itong makilala dahil sa kakaiba nitong hugis na parang kuwit o kurbadong patak. Libu-libong taon na ang nakalipas. Isinusuot ito ng mga maharlika at pinuno bilang simbolo ng kapangyarihan, prestihyo at espiritual na kahalagahan. Hanggang ngayon, ang magatama ay kinikilala bilang mahalagang bahagi ng kasaysayan ng Japan at madalas na makikita sa mga museo at sinaunang koleksyon. Number 2. Shide Charm. Ang Shide Charm ay hango sa shide, ang sigsag na puting papel na karaniwang nakikita sa mga dambana ng Shinto. Sa tradisyon ng Japan, ang simbolong ito ay kumakatawan sa kabanalan, paglilinis at paggalang sa mga sagradong lugar. Ginagamit ito sa iba't ibang seremonya bilang paalala ng kalinisan ng isip at espiritu. Isa ito sa mga simbolong madaling makilala sa mga dambanang Shinto sa buong Japan. Number 1.
Daruma Amulet. Ang Daruma Amulet ay hango sa tanyag na manikang Daruma, isa sa mga pinakakilalang simbolo ng Japan. Ito ay sumasagisag sa pagtitiyaga, determinasyon at hindi pagsuko sa kabila ng mga pagsubok. Maraming tao ang bumibili ng Daruma kapag may nais silang makamit na layunin, gaya ng pagtatapos sa pag-aaral, tagumpay sa negosyo, o personal na pangarap. Dahil dito, naging simbolo ito ng pagsusumikap at pagbangon sa bawat kabiguan. At yan mga kahoror ang unang 5 kilalang agimat at anting-anting na nagmula sa bansang Japan. Ngunit simula pa lamang ito ng ating serye mga kahoror. Sa susunod nga na episode ay dadalhin naman namin kayo sa bansang Japan, China, India, Egypt, Europa at marami pang ibang bansa upang tuklasin ang kanilang mga sinaunang amulet, talisman at iba pang sagradong bagay na naging bahagi ng kanilang kasaysayan at kultura sa loob ng maraming siglo. Kung nagustuhan nyo mga ka-horror ang videong ito ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Pindutin na rin ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod nating episode. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita tayong muli sa mga susunod na video patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.